Tayo po ay magsimula na po sa ating pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. O natingin po sa lahat ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilang pagsamba ay tanging sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At ganoon po sa lahat po ng aking pong mga kasamang manggagawa, saan po ng ating pinakamamahal isang mapagpalang hapon sa inyo pong lahat. At ganoon po sa lahat po ng ating pong mga minamahal natin ng mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa ministeryo ito. Isang mapagpalang hapon po sa inyo pong lahat. So sa gabing ito mga kapatid, sa hapon ito mga kapatid, tayo po ay nandito po sa lugar na ito upang tayo po mga kapatid ko ay sasamba sa ating pinakamamahal na Diyos, upang tayo po, mga kapatid ko, ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy po tayong binibigyan ng ating dakilang Diyos ng kalakasan, kalusugan, at patuloy po, mga kapatid ko, na nagsusupply, nagpupuno ang ating pinakamamahal na Diyos, at hindi po tayo, mga kapatid, pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? So, dapat naman mga kapatid na ating pong ibigay sa ating pinakamamahal na Diyos ang ating taos-pusong pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sa Kanya sa gabi nito o sa hapon ito. Tayo po mga kapatid ko ay manalangin sa ating pinakamamahal na Diyos at ating pong hilingin ang gabay, basbas, patnubay ng ating dakilang Diyos sa ating pong gagawing pagsamba sa Kanya sa hapong ito. So tayo po lahat mga kapatid ko ay tumayo at tayo po ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. O po natin po po namin Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal, sa matamis sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Diyos. Lord, salamat po, mahal na pong Diyos, sa pagkakataong ito na pinagkano mo po sa amin. Hindi man kami, O Diyos, karapat-dapat. Kami po ay isang basahan lamang na marumi. Subalit kami, O Diyos, yung ginawaan, kinhabagan. At kami po, O Diyos, hallelujah, ay napabilang po sa mga taong naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. At sa hapong ito, mahal na pong Diyos, kami po ay nagpapakumabang loob. Kami po ay humihingi po ng tawad sa aming po mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali. Patawarin mo po, mahal na pong Diyos, ang bawat isa sa amin. Salisikin mo po ang aming puso, ang aming po pagkataong kaluluwa, at gawin mo po kami banal at kaya-aya sa iyong paningin, mahal na Panginoon. At aking pong ininadalangin sa iyong mahal na pong Diyos na ikaw po ang siyang mag-bless at magpala, mahal na po ng Diyos sa ipong banal na gawain, mahal na po ng Diyos sa hapong ito. Simula po mahal na po ng Diyos sa mga papuring awitin, joyful song, solemn song, sa mga buhay na patutuo, magsabahagi po ng pagbibigay at higit sa lahat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aming mapakinggan at mapaghahala ng Diyos. Mamaya, mahal na Panginoon, ikaw po ang siyang mag-bless at magpala, mahal na po ng Diyos. Pagpalaan mo po ang bawat isa sa amin at pawin mo po lahat ng balakid sa gabal at hadlang sa tagumpay ng ipong gawain sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, kasama in Jesus' name, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise God. Lahat tayo sa praise God. Praise God, at purihin po ang ating dakilang Diyos. So tayo po mga kapatid ko ay magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos at ating pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating beloved song leader, beloved Sister Martina Velasco. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Joseph Velasco. Una, higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Pangalawa po kayo pumabati sa ating beloved preachers at sa inyong mga minamahal kong mga kapatid. Isang pagpalang hapon po sa inyong lahat. Tayo po magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng joyful songs and solemn songs. At bago ang lahat ay muna magpuri ng isang solemn songs. Hallelujah. Ikaw ang lakas sa akin, ang sinako sa aking pagkukunin. Tumating
Siya nangako na di kanya iwanan. Manampalataya sa isang Diyos na iwanan. Walang pagpinaghinag ko yung gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Takot sa puso ka nagpapawid sa'yo. Manampalataya sa isang Diyos na iwanan. Walang bagay na di na kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso ka nagpapawid sa'yo. Let's talk about Jesus,
His name. Hallelujah. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me how can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we must be left to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me how can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, rejoice, rejoice, rejoice in the name of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, rejoice in the name of the Lord. Oh, clap your hands, clap your hands, clap your hands in the name of the Lord. Oh, clap your hands, clap your hands, clap your hands in the name of the Lord. You shout, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Oh, rejoice, oh, rejoice, rejoice, children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Say amen, say amen. Say amen, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Just praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost
the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And praise the Lord. Dito po natatapos ang ating mga masayang awitin. At darako na po tayo sa mga soling songs. At bago po ang lahat, tayo po muna'y manalangin sa ating pinakamahal na Panginoong Isus. Itaas po natin ating mga kamay at tayo po manalangin sa ating pinakamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah. Hupo dakila mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang banal sa matamis sa pangalan po aming pinakamahal na Panginoon Isus. Hallelujah. Panginoon, narito po ang bawat isa po sa aming mahal na Panginoon. Kami po ay nagsusumamo. Hallelujah. Nagpapakumbabang loob. Humihingi po niyong awat habag kapatawaran sa aming po mga nagawang kasalanan, mga pagkukulang o Diyos. Kung saan mo po kami nasumpungan po nagkamali nating kasala. Hallelujah. Patawarin po ang bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa aming pagpupuri, mahal na Panginoon. Samahan niyo po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kumilos na po, mahal na Panginoon, sa aming kaligitnaan. Hallelujah. Gamitin niyo po ako, mahal na Panginoon, bilang daluyan ng spiritual na pagpapala. Hallelujah. Pawiin niyo po sa gabal ng hadlang sa pagpuhos ng inyong banal na pasensya. Sa pangalan niyo po, Jesus, kasaot in Jesus' name, Jesus' name. Hallelujah. 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 Tayo ba ang puri sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus at ibinigay ko na po ang pagkakataon sa ating beloved preacher, Kuya Alvin Alba. Hallelujah. Pagkasulunod Diyos po sa ating beloved song leader, Sister Martina Velasco. Tayo pumalakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At yan po nagtatapos ang unang yugto ng gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito. At una at higit sa lahat ng pinakamatas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, pagsamba ay tanging kay Kristo lamang. Malawa po ang pagpupati sa ating beloved preacher, Jerson Velasco, maging sa kanyang buong pamilya, sa ating mga nunugtog, mga awit, at maging sa ating na nagsusubaybay sa Facebook Live, at sa inyong mga ginigido kapatid sa Panginoon, baguhan mga datian, isang mapagpalang gabi na po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po, at darako na po tayo sa mga pinagpalang pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ating pong pinaghanda ang ating beloved sister Annabel Tuban. At susunod po ito ng ating beloved sister Nanay Gabina Lobaton. Amen po sa Lord, at sa lahat ng magpasalamat ay kailangan po ninyo manalangin, hingin ang basbas patnubay ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen po sa Lord, at sapagkat sa ating pagpasalamat ay dito nalulugod ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, at ito ay ginawa niya sa ating buhay upang ihayak o ipatuturo natin sa ibang mga tao o mga kapatiran upang hindi pa nagkaroon ng pananampalataya o pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, dahil sa ating mga pinagpalang patutungo ay may encourage sila na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen po sa Lord. At tayo tuloy-tuloy na po, akin na po bibigay ang buong pagkakataon sa unang pasalamat ang ating beloved sister Annabel Tuban. Tayo po malakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdayaw, pagluluwalhati, pagsamba ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako po yung bumabati sa ating beloved preacher, Mr. Alvin Albao, at sa ating putihing preacher na isa si beloved Jerson Velasco, at sa kanyang pamilya, sa ating mga kapatiran, maguhan na nagtitihan, magandang kami ng gabi po sa inyong lahat. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng kabutihan niya sa amin. Talaga pong hindi talaga nagkukulang ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So siguro sobra-sobra ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga blessing na binibigay niya po sa amin. Kahit po hindi ko hinihiling, usa lang po siya kumarating. Kaya salamat po talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So kanina po na may pinamigay po sa amin. So salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Dahil kahit sa mga bagay na gano'n, talagang alam ng mahal na Panginoon Jesus ka ng mga kulang natin sa bahay. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Jesus na pinupunuan ko niya lahat ang anumang kulang natin. Kaya salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy niya po kaming pinapangalagaan. Tapos sa araw-araw po ng proteksyon sa mga anak ko. Even nung last day na nagkalagdan po ako, praise God, dahil talaga kahit sa mga ganyang bagay, kung dati wala pa ako sa mahal na Panginoong Jesus, talagang takot na takot akong magkalagnan. Dahil alam ko na kung magkakasakit ako, ang susunod niya lalandin sa doktor. Tapos check up, tapos pag hindi makayanan sa doktor, automatic na po yan, admit na sa hospital. So praise God sa mga panahon na to, kahit sabihin natin na dumarating din yung mga sakit sa katawan natin, pero talagang ang mahal na Panginoong Jesus, kusa po niya tayong pinapagaling sa lahat po ng mga nararamdaman natin sa katawan. So, nagulat nga lang ako, nagkalagnat ako nung birthday talaga mismo ni Gab sa Martes ng 25. Tapos, nagkalagnat ako sa gabi, pagka umaga, gumaling po ako agad. So, praise God. Yun lang. Talaga ako na hindi ko naiisip na nangyayari to sa akin ngayon. Na talagang kung ano talaga kakahirap, pero ang mahal na Panginoong Jesus talaga palagi niyang tinutugunan. Ang
ang mga pangangailangan natin. So, hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pagdayaw, pagdadakila, dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah! Praise Lord! Amen. Ang Pastor, i-discuss ko sa ating Sister Annabel Duval. Tayo pumalakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ating palapakinggan ang pinagpapasalamat ng ating mahal na kapatid na kung saan hindi siya pinabayaan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa pang-araw-araw nila na pangangailangan, bagamat walang sa trabaho. Ngunit andyan ang pagbigay sa kanya ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus ng mga pagpapala, hindi siya pinagkukulang, at maging sa pagpapala na pisikal na nagkaroon siya ng karamdaman. Ngunit sa karamdaman na yun ay dyan tayo sinusubok ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na kung saan ang sakit na iyan pinadala ito ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus upang ating pagsanayan o pag-aralan. Amen. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po. Akin na po ibibigay ang huling pagkakataon sa huli na magpasalamat ang ating beloved Sister Nanay Gabina Lobaton. Tayo pumalakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Maayo kami sa tanan. Kay Pag-Arken at po kay Sister Tina. Kay Brother Desoris. Pasalamat ako sa Ginoo. Ari naman ako bisibot. Kadang sa pasalamat ko kay ang akon nga anak ko, sobrang nabala pa magublay niya. Tapos, parang wala siya gina-attend sa asawa niya. Ikaw, Miloy, parang hindi mo makakwanta ang iyang ginayon mo. Cellphone lang ang cellphone. Wala natin sa kabataan niya, kagasabanan niya. Sa balay pa mga ayos ng bagay. Napaluluhin mati, siguro, ikaw, Miloy, parang siya. Pasalamat ko sa Ginoo, pinanutok na siya, way na sa ridayan. Pinagpapala ko, pasalamat ko na kung masahin mo kay istorya mo ang asawa ko, nanuto siya. Ay, salamat sa Ginoo kay natawhay na ang grupo ko. Parang hindi ko na pag-ihapal ang grupo ko. Stress ako. Ang tanong ka muna sa Panginoon laban. Kasalugan, Diyos ko sa ating mahal na kapatid, natin po napakinggan ang kanyang pinagpapasalamat na kung saan ay lubos-lubos ang biyaya at pagpapala na tinanggap niya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa dudapot na sa dami ng blessing na tanggap niya sa buhay niya ay hindi niya na maisip yung iba. Amen po sa Lord. Nagpapasalamat din ang ating pinakamahal na Panginoon na ang ating beloved sister na naituwid niya ang ugali ng kanyang biyanan. Kaya po sa Lord, kanyang umagat, yan po sa Lord. Kaya mga kapatid ko, pag inalok tayo na magpasalamat, huwag natin ito tanggihan sapagkat bibihira lang ang taong napili na pasalamatin natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Yan po sa Lord. Diyan po nagtatapos sa mga pinagpapasalamat ng ating mga mahal na kapatid. Ang lahat ng papurian, pagpapasalamat ay nauko lamang sa ating buhay na Diyos. Yung iba kundi ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen po sa Lord. Tayo tuloy-tuloy na po at darako na po tayo sa kasunod na bahagi ng gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito. At una tigit sa lahat ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati at pagsamba ay tanging kay Kristo lamang. Pangalawa po ako lumabati sa ating beloved preacher Jelson Velasco, maging sa kanyang buong pamilya, sa ating manunugtog, mga awit at maging sa ating nagsusubaybay sa Facebook Live at sa inyong mga ginigilo kapatid sa Panginoon, baguhan man o dakihan, sa mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At darako na po tayo sa masayang bahagi ng gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ang bahagi ng pagbibigay o bibigay ng ikapot handog na kung saan ay ito ay pinagkakatiwala sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat tayo pinagkatiwalaan, dapat ay ibigay din natin ang para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At dito rin sinusubok o
sinusubok tayo sa kung hanggang saan ang katapatan natin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, Amen, praise the Lord, na dapat ay kunin muna natin ang para sa Panginoon bago natin kunin ang mga expenses natin sa pang-araw-araw, mga bayarin natin sa kuryente o sa tubig o sa bigas man, ay bago natin kunin yan ay unahin muna natin kunin ang para sa Panginoon ay kapot handog. Amen po sa Lord. Ihanda po natin ang ating may bigay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus o Panginoon po basbasan at pagpalain ay akin na pong ipapanalangin. Amen po sa Lord. Hallelujah. 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 Upo dakilat mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat ang mga sa matamis sa makapangyarihan mong pangalan. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, Lord. Nalito po kami sa bahagi ng pagbibigay o ikapot handog. Hallelujah. Hallelujah. At sa lahat ng magbigay ng kanilang kasampung bahagi at handog, ikaw pong magbalik sa kanila ng makalibong beses ugit pa sa kanilang nasa pagpalain ng kanilang trabaho, negosyo, bawat pagkakitaan at bawat pagpatungan ng kanilang mga kamay at sa mga nais magkalog. Ngunit andyan sa kawalan, ikaw po magbigay sa kanila ng mapagkakitaan para sa sunod na pagkatipon ay makapagkalog sila. At sa mga hindi pa lubos na unawaan ng kalagahan ng pagbibigay, ikaw po magpaunawa sa kanila na ang pagbibigay ng may katapatan ng isang susi sa lahat ng mga pagpapala. Simula sa pagpapala ng physical, financial, material, higit sa lahat sa pagpapala ng spiritual. Pagpalain mong bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kaibigan, sisiklihin ang pag-ibig kaya't Praise the Lord. Ang Panginoon po ay nakikita sa inyong ibinigay at ang Panginoon din po siya magpala sa inyo. Tayo tuloy-tuloy na po at ating po bigyan ng galang ang pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ito po ay dadalhin sa atin ng ating beloved preacher, Gelson Velasco. Tayo po malakpan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muna natin ang ating kumakamay at tayo po ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Opo, nakila at mapagpala po namin, Ama, Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat ang mga banal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin. Kami po, Diyos, na nagpapakumawang loob. Kami po, Diyos, na humihingi po ng tawad sa aming pong mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali. Patawagin mo po, mahal na Panginoon, ang bawat isa sa amin. Saliksikin mo po ang aming puso, ang aming po pagkatao at kaluluwa. At gawin mo po kami banal at kaya-aya sa iyong paningin, mahal na Panginoon. At pagkapatin mo po, Diyos, na sa aming pag-aaral ng iyong pong banal salita sa mga oras na ito. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng espiritual na pagpapala at ikaw po ang siya mag-bless at magpala sa aming pag-aaral sa gabing ito. Kaya bless mo po kami pagpalain at mangusap ka sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po mga kapatid. Kayo po ay mga balik po sa inyo po mga inupuan. Praise the Lord. At purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Isang mapagpalang gabi sa inyo pong lahat, mga minamahal ko, mga kapatid sa mahal na Panginoon Diyos.
at ganoon po sa aming pumagsamang magagawa sa basan po ng ating dakilang Diyos at higit po sa lahat ang pinakamataas na pagpupuri, pagdulwalhati at pagdadakila at pagsamba ay tanging sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At ganoon po sa lahat po ng ating mga minamahal natin mga taga-subaybay sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade Independent Ministry. Isang mapagpalang gabi po sa inyo pong lahat. Patuloy lang po kayong manood, mga kapatid ko, upang kayo rin po ay i-bless at pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? So ang ating pong pag-aaralan, mga kapatid ko, sa gabi ito po, mga kapatid ko, ay patungkol po sa salita po ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At ito po, mga kapatid ko, ay napakahalaga sa bawat isa sa atin sapagkat dito po, mga kapatid, lalo po tutubo at lalago yung ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Amen. Amen. So po ang ating pinakamamahal na Panginoon, nasabi nga po, mga kapatid, ng banal na kasulatan, kung ating po mababasa, dito po, mga kapatid ko, sa alat po ng Pilipos, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sa alat po ng Episo. Sa alat po ng Episo, Kapitulo 5, ang talata po, mga kapatid ko, ay 15. Ituloy po natin ang basa hanggang 17. Ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mahuhunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang Diyos, mga kapatid ko, ang siyang magpala sa kanya pong mga salita na ating po nabasa. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, huwag tayong maging mangmang gaya ng iba. Kung saan ang mga tao, mga kapatid ko, marami sa atin na lumalakad na ayon po sa ating po sariling pangkalooban. Marami sa atin lumalakad tayo, mga kapatid ko, sa mga gawain na hindi po ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Marami sa atin, mga kapatid ko, ay namumuhay na hindi po ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, kapag tayo po ay lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang. So, ibig sabihin, mga kapatid ko, huwag gaya po ng mga hindi po nakakaalam ng kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. Sapagkat ang salita ng mahal na Panginoong Diyos, ito po ang siyang nagtuturo sa atin. Ito po, mga kapatid ko, ang siyang gagawin sa atin upang tayo po ay lumakad ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo mismo ang nakakaalam at tayo po mismo ang nakakakita ng mga bagay na ginagawa ng marami sa atin na hindi po naaayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Alam natin mismo sapagkat nakikita natin ang lakad ng tao. Amen? Yung pamumuhay ng tao, yung ginagawa ng tao, nakikita natin, mga kapatid ko, na ito po ay lihis at hindi ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, ang sabi ng Biblia, kung sila lumalakad ng ganong pamumuhay, bilang mananampalataya, bilang naglilingkod sa mahal na Panginoon, dapat huwag kang gumaya sa kanila. Amen. Yun na talaga takbo ng mundo. Yun po talaga ang pamumuhay ng mundo. Mga kapatid ko, subalit iba ang pamumuhay ng mga pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Nasabi ng Biblia, huwag kayong lumakad gaya ng mga mangmang. Ano ba yung ibig sabihin ng mangmang? Wala akong alam. Bagamat may alam sila, marunong sila sa mga bagay ng mundong ito, subalit patungkol sa salita ng Diyos, mangmang sila. Wala silang alam patungkol po sa paglilingkod sa Diyos, kung paano po ipapamuhay ang salita ng mahal na Panginoon, kung paano po maglingkod sa mahal na Panginoon, yun po ang hindi alam ng tao. Sapagkat ang laging ginagawa ng tao sa mundong ito, kung ano po, mga kapatid ko, yung gusto nila, yun po ang kanilang ginagawa. Amen? So ngayon, mga kapatid, mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na naiintindihan ka ng Diyos? Wala. Maninig kasi na sinasabi na
natin eh. Malimit pong narinig natin sa marami sa atin, ay okay lang kahit hindi ako makapagsamba, naiintindihan naman ako ng Diyos. Okay lang kahit hindi mo na ako makapaglingkod sa mahal ng Panginoon, sapagkat naiintindihan naman ako ng Diyos. Marami akong trabaho, marami akong gagawin sa bahay, mayroon akong gagawin pa kung saan-saan, mga kapatid. May mga lakad pa na inuutos sa Kanya, sa atin. Naiintindihan ka ng Diyos? Wala tayong mababasang naiintindihan tayo ng Diyos sa ganong mga gawain. Amen? Ang sabi ng banal na kasulatan sa ating pinasa, mga kapatid, kung tayo po'y lumakad, huwag kaya ng mga walang alam. Amen? Ibig sabihin, hindi alam yung salita ng mahal na Diyos. Hindi alam kung paano maglingkod sa mahal ng Panginoon. Hindi alam kung paano magpuri sa Diyos. Hindi alam kung paano magpasalamat sa Diyos. Huwag natin silang gayahin sapagkat sila, mga kapatid ko, ay hindi po ito naaayon sa kalooban ng ating pinagmamahalan ng Diyos. At yung ginagawa nila, darating ang araw, mapapahamak din sila. Sapagkat hindi ho nabago ang kanilang buhay. Mangmang sila sa salita ng mahal ng Panginoon. Mangmang sila sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Subalit bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, mamuhay ka na ayon sa kalooban ng mahal ng Panginoon. Yun po ang kahulungan ng gagaling sa Panginoon. Amen. Yung kahulungan ng gagaling sa mahal ng Panginoon, mga kapatid ko, lumalakad po yan ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po yan lumalakad ayon sa kasamaan. Hindi yan lumalakad ayon sa kasakiman. Hindi yan lumalakad, mga kapatid ko, ayon sa kamuluhan. Hindi po yan nakikiayon sa takbo ng mundo. Umiiwas po yan sila sapagkat sila'y anak ng mahal na Panginoon. Diba ngayon po, mga kapatid, talaga ho ang mga marami sa atin, busy po, ipinagtatanggol si ganito, ipinagtatanggol si ganito. Diba? Pinagkapalahan nila ang buhay ng tao. Pinagkapalahan nila, mga kapatid ko, yung mga kinikilala nilang leader. Amen. Binibigyan nila ng proteksyon. Subalit, mga kapatid ko, kung mayroon kang dapat paghandaan, hindi sila. Kung mayroon kang dapat paghandaan, hindi yung katabi mo. Kung mayroon kang paghandaan, hindi yung kapitbahay mo. Kung mayroon kang paghandaan, hindi kung sino man kilala mo o mga mahal mo sa buhay. Kung mayroon kang paghandaan, yung kaligtasan mo. Amen? Sabagat yung kaligtasan natin, mga ko, ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Na ang tao po ay makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya magiging sayang na. Every Sunday nasa gawain ka, every Sunday sumasamba ka, every Sunday naglilingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit nakikiayon ka pa sa takbo ng mundong ito, paano ka papasok ng langit? Amen. Walang makasalanan, walang masamang tao na papasok ng langit. Walang mga masama na nakikiayon sa masama ay papasok ng langit. Ang papasok ng langit, yung gumagawa at gumaganap sa kalooban ng aming pinakamahal na Panginoon. Di ba? Linaw-linaw po na sinasabi ng Biblia, Roma, Kapitulo 12, at talata po ay 2. Huwag na kayo makiayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi mag-iba na kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at lubos na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. Huwag kayo makiayon sa kanila. Amen. Kung sila po, mga kapatid ko, naninira ng kapwa nila, huwag kayo makiayon, huwag kayo makisama. Tama? Iwasan natin bilang mananampalataya, bilang anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nagbabangayan sila, nagsisiraan sila, mga kapatid, ang linaw-linaw po na sinasabi ng Biblia, na kapag yun po ang lagi nilang ginagawa, ay mauubos din sila. Ay sila na mismo, nagkakagatan, nagsasakmalan, nagsisiraan. Amen? Masak na pa, mga kapatid, kapwa pa Pilipino. Nagbabangayan. Magkapatid sa magkapatid, nagbabangayan, nag-aaway. Yun yung mahirap. Amen? Dahil nga po, mga kapatid ko, hindi nila naiintindihan at kaunawaan yung salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Pero sigurado ako, gusto rin nila ng langit eh. Amen? Tumatawag din niya sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko. Panginoon ko, Panginoon ko. So ngayon, paano yung pagtawag mo sa Diyos? Naninira ka ng kapwa mo. Nanlalait ka ng kapwa mo. Nanlalait ka ng kapatid mo. Paano ka papasok ng langit? Amen? Yung papasok ng langit,
mga kapatid ko, ay mga nagsisikap na maging malinis at walang pahit ng karumihan ng mundong ito ang kanila pong mga katawan. Ang kanila pong mga pamumuhay ay pamumuhay na makadiyos. Amen? Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hello? Ang sinasabi ng Biblia, lumayo tayo sa mga ganitong pamumuhay, ganitong pamamaraan, sapagkat ito po, mga kapatid ko, ang magdadala sa atin patungo sa kapahamakan ng akala mo ligtas ka, akala mo mapupunta ka ng langit dahil sa ginagawa mo paninira ng kapwa, sa ginagawa natin, mga kapatid ko, na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, yun din po pala ang magdadala sa atin patungo sa kapahamakan. Amen? Kaya nga sabi nga nila, akala mo ligtas na, pero hindi pala. Hello? Lahat po tayo sa puso. Kung sino ba yung maliligtas? Ang maliligtas, yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama nasa langit. Amen? Sino maliligtas? Kaya yung ginagawa mo, kalooban ng mahal na Panginoon, sigurado kapatid ko, magkakamit ka ng kaligtasan. Subalit kung sinusunod mo sarili mo, hindi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ha? Paano ka papasok ng langit? Di ba? Lagi natin sinasabi, mga kapatid, priority natin sa buhay natin ang Panginoon. Mapapatunayan mo yan, mga kapatid ko, kung priority mo sa buhay mo ang Diyos. Kung ang Diyos ang ipinapabuhay mo. Kung ang Diyos ang pinapahalagahan mo. Kung ang Diyos, mga kapatid ko, yung special sa'yo. Amen? Kung mahalaga sa'yo ang Diyos, isang tiyak na bagay, mga kapatid ko, papahalagahan ka rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Diyan ho natin makikita, mga kapatid ko, yung totoong mananampalataya. Kasi yung totoong mananampalataya, mga kapatid ko, anuman ang mangyari, umulan, bumagyo, gumuho man ang mundo, lagi ang nasa gawain ng Diyos. Yun yung totoong mananampalataya. Pero yung mga hindi totoong mananampalataya ng sa puso, wala sa puso, yun po ang mga mananampalatayang, mga kapatid ko, na hindi ho nagaganap ang kalooban ng Diyos. Totoo yan, mga minamahal kong mga kapatid. Dito po, sinasabi po ng banal na kasulatan sa ating pong binasa. Ang sabi nito, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangma. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, mag-ingat. Mag-ingat kayo ng husto. Mag-ingat kayo ng lubos. Amen? Pag sinabi pong lubos, mga kapatid ko, ibig sabihin, grabe talaga yung pag-iingat mo. Step by step yan. Hindi mo hahayaan, mga kapatid ko, na madulas ka. Hindi mo hahayaan, mga kapatid ko, na malaglag ka. Hindi mo hahayaan, mga kapatid ko, na anumang bagay na masama makakapasok. Amen? Pinaghandaan mo, nagbabantay ka talaga. Maliban na lang sa nagbabantay, mga kapatid na tulog. Kasi meron pong nagbabantay na tulog eh. Di ba? Lalong-lalo sa mga security guard. Nagbabantay doon sa, akala mo mga kapatid, talagang tayong-tayo talaga eh. Tapos nakasumbrero pa. Akala mo gising. Tulog ka na. Hello? Pero hindi naman lahat, mga kapatid. Meron po talaga mga security guard na talagang nagbabantay talaga sila. Amen? Meron pa nga yan eh. Nakaupo, mga kapatid, sa upuan. Ang ganda ng upo sa upuan. Akala mo, mga kapatid, gising. Yun pala. Tulog pala. Amen? So yun yung nagbabantay na tulog, mga kapatid ko, ay sigurado makakapasok ang magdalakaw. Amen? Subalit, kung yung nagbabantay, mga kapatid ko, lubos, pinaghandaan talaga, mga kapatid ko, hindi natutulog, gising talaga siya, sapagkat nagbabantay siya, sigurado, mga kapatid ko, walang makakapasok. Amen? Sapagkat pinaghandaan niya, nagmamasid siya. So ngayon, nasabi ng banal na kasulatan, mga ingat nga kayong lubos. Ibig sabihin, mga kapatid ko, bilang mananampalataya, bilang tao, sa mundong ito, mag-ingat tayo. Amen? Baka
minamaniho na tayo, mga kapatid ko, ng kaaway. Ang akala natin, okay pa. Akala natin, mga kapatid ko, sa Diyos pa. Pero, pinagtatrabaho ka na pala ng kaaway para lumihis sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kumikilos na pala ang kaaway para ilayo ka sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi naman kasi agad-agad yan. Unti-unti yan. Amat-amat, sabi nga mga kapatid. Lahat po tayo sa personal. So unti-unti mga kapatid ko, yung pag-aatake ng kaaway hanggang sa mahubog ka na at hanggang sa madaya ka na. Amen? Hanggang sa madaya na tayo. Hanggang sa malinlang na tayo. At hanggang pabayaan na natin yung ating tungkulin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, kapag tayo po'y lumakad, huwag gaya ng mga mangmang. Pag ikaw magsalita, huwag gaya ng mga mangmang. Kapag ikaw kumilos, huwag gaya ng mga mangmang. Kapag ikaw ay gumawa, huwag gaya ng mga mangmang. Amen? Sapagkat gumawa ka, para man yan sa pamilya mo, o para man yan, mga kapatid ko, sa sarili mo, lahat na yan, ginawa mo yan. Mga kapatid ko, huwag gaya ng mga mangmang. Ano ba yung ibig sabihin ng mga mangmang? Walang alam. Pero ang totoo, mga kapatid ko, may alam naman yan sila. Amen? Kahit may alam yan, mga kapatid ko, dahil nga sila po ay napulag. Napulag sila sa kaalaman ng mundong ito. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang kahulungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Amen? Marami sa atin matatalino. Subalit mangmang salita ng mahal na Panginoon. Marami sa atin magaling pong magbasa sa mga bagay ng mundong ito, subalit pabasahin mo ng Biblia, otal-otal. Hello? Tama? Bakit? Kasi nga po mga kapatid, talino ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Okay, ang sabi dito, mag-ingat na kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ulitin ko po, mga kapatid, mayroon po ba sinabi na naunawaan kayo ng Diyos? Naunawaan tayo ng Diyos. Pag hindi ka makapagsamba, naunawaan ka ng Diyos? Amen? Pag hindi mo nasunod ang kalooban ng mahal na Panginoon, naunawaan ka ng Diyos? Paniniwala lang ng tao yun. Amen? At udyok lang yun ni Satanas. Diba? Udyok lang yun ni Satanas. Kasi nga, mga kapatid, binubulag tayo ni Satanas. Nakakala natin, tama pa. Kahit hindi ka sumamba, kahit hindi ka maglingkod, kahit hindi ka maglingkod sa mahal na Panginoon, kahit hindi ka sumunod sa mahal na Panginoon, okay lang, sapagkat naiintindihan ka ng mahal na Panginoon. Mali po yan, mga kapatid. Amen? Kahit sa lisigin natin ng Biblia, wala tayong mababasa na naiintindihan ka ng Diyos. Naiintindihan tayo ng Diyos. Naiintindihan tayo ng Diyos kung tayo po, mga kapatid ko, ay lumalakad ng ayon sa kanyang kalooban. Amen? At namumuhay ka ayon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Diba? Sabi dito, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Sino ba yung dapat umunawa? Tayo. Tao. Amen? Ang siyang uunawa, mga kapatid ko, kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Subalit, paano natin maunawaan yan? Kung ikaw ay lumalapit sa Panginoon. Kung ikaw ay sumasamba sa Panginoon. Kung ikaw ay naglilingkod sa mahal ng Panginoon. Kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? So pag ginagawa mo yan, mga kapatid ko, maunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Pag ginagawa mo yan, nagbabasa ka, nag-aaral ka, nakikinig ka ng salita ng mahal ng Panginoon, sigurado ako, mga kapatid ko, na mauunawaan mo kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal ng Panginoong Diyos. Okay. Pumalagpag ko muna lahat sa ating pinakamamahal ng Panginoon.
Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, ipinapaunawa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kahalagahan po ng paglilingkod sa Kanya. Amen? Dahil nasabi po ng banal na kasulatan, kung ating pong mababasa, dito po, mga kapatid ko, sa anak po ng umanang pa po muna lahat sa aming pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa lahat po ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, ang talata po ay 1 hanggang 3. Ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Ang sabi dito, dito sa 2, ipangalan mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mag-aral ka, na may buong pagpapahinuhon at pagtuturo, sapagkat darating ang mga panahon na hindi nila titiisin ang mga magagaling na aral, kundi magkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbuntun sila sa sariling kanila na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. Okay. So, sabi dito ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, mayroon ho talagang ganun mga tao na hindi nila pakikinggan ang tamang aral, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sila po ay kukuha ng guro o magtuturo sa kanila na magtuturo sa kanila o magpapalakas sa kanila sa pamagitan ng kanilang pansarili. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid ko, yung salita ng mahal ng Panginoon, ito po ay babaluktutin nila. Di ba? Kaya may mga tao nasasabi na, okay na kahit hindi ako magsimba, okay na kahit hindi ako maglingkod sa mahal ng Panginoon, okay na ito sapagkat ito ay naiintindihan ako ng Panginoon. Yun yung sinasabi ng tao. Subalit, ang sabi dito ng banal na kasulatan, hindi talaga nila pakikinggan yung mga magagaling na aral sapagkat sila po, mga kapatid ko, ay nagkaroon sila ng guro na para lang sa kanila pong sariling pangangailangan o pita na tinutukoy po ng banal na kasulatan. Amen? So ngayon, mga kapatid ko, ang sabi po ng Biblia, yung mga ganitong mananampalataya, dapat ba natin iwasan? Hello? Yung ganitong pananampalataya, dapat ba natin iwasan? Kung makakahawa sa'yo. Amen? Subalit ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, isa o dalawa na paalala, paalalahanan mo. Amen? Subalit, mga kapatid ko, kung ito po ay lagi po ng pinapaalalahanan at ayaw sumunod, ano po ang sabi ng Biblia? Ang sabi ng banal na kasulatan sa lahat po ng Tito, Kapitulo 3, ang talata po ay Gs. Ganito ang sinabi. Sa lahat po ng Tito, Kapitulo 3, ang talata po ay Gs. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Amen? Hindi naman sabi na atin talaga sila itakwil. Kundi ang sabi ng banal na kasulatan, pag ang tao ay may maling pananampalataya, sawayin mo sila, sawatain mo sila, paalalahanan mo sila, subalit kung hindi sila makikinig, sila ay pabayaan. Amen? Hayaan ninyo na ang Diyos ang magpaluap sa kanila. Hello? Lahat po tayo mag-send for us, Lord. Kasi bilang tao, ginawa na natin ang lahat ng ating magagawa. Pinapalalahanan natin sila. Pinapahayag natin sa kanila yung salita ng mahal ng Panginoon. Pag sila po ay sa atin, ibabalik talaga sila ng Diyos sa atin. Amen? Amen? Sapagkat yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid ko, na kung hindi sila makikinig sa paalala mo, hindi sila makinig sa mga pagsaway mo, sa pagsawata mo sa kanila, sapagkat sila mismo ay mayroon po silang kinikilala ng Diyos. Amen? Bawat isa naman sa atin may kinikilala ng Diyos. Amen? 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 O sino ba yung mga Diyos sa buhay natin? Ha? Ang Panginoong
Jesus na siyang tagapagligtas o tayo mismo? Ang sabi nga nung isang taong magaling, mawad ko sa lahat ng pangipagdigma. Maraming digmaan, napanalunan niya. Maraming mga labanan, napanalunan niya. Ang sabi niya, marami ng labanan na kanyahong nalahukan. Napanalunan niya at kapagtagumpayan niya. Subalit ang sabi niya, isa lang ang hindi ko kayang kalabanan. Kaya hindi ko matalo-talo ay ang aking sarili. Amen? Hello? Bakit? Kasi yan po mahapal ko ay nakipagdigma pa yan. Ang gusto kasi ng laman natin, mundo. Tama? Pero ang gusto ng Espiritu natin sa Panginoon. Gusto mo sumamba. Subalit ang gusto ng laman natin, mahapal ko, ay makamundo. Naglalaban po yan, mga minamahal ko, mga kapatid. Subalit kung matalino ka, lumalagad ka ng ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, sigurado ako, hindi ka nito matatalo. Amen? Hello? Hindi ka madadaya niyan. Halimbawa ngayon, pumasok ngayon sa isip ko, hindi mo na ako ngayon sasamba. Sa sunod na lang ako sasamba. Kung labanan mo yan, matatalo mo siya. Tama? Kasi uutukan ka yan, mga minamahal ko, mga kapatid. Si Satanas po, puso po yan si Satanas. Gagawin at gagawin niya ang lahat para may tungkulin ka na hindi mo magagampanan. Gagawin talaga yan ang kaaway. Maniwala kayo, mga kapatid. Nasabi ng banal na kasulatan na kung yung lakad natin ay hindi na ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, kung yung dinidikta ng isip natin, ng puso natin, ay hindi na ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, ang ibig sabihin nito mga kapatid, labanan mo. Amen. Amen. Diba? Lalo-lalo na mga kapatid kapag madaling araw. Lalo-lalo na mga kapatid ko pag umaga na. Araw ng linggo, pagsamba, ang sarap na rin. Amen. Lahat na personal. So ngayon masarap matulog sa isip mo, gusto mo pumunta sa simbahan. Subalit hindi ka nakakapunta ng maaga sa simbahan dahil nga masarap kang matulog. Amen? Sasabihin mo ngayon, isang oras na lang muna, 10 minutes. Maglagay pa ng alarm yan. Alam mo na, 10 minutes. Pagtunog ng alarm, 10 minutes ulit, patay. O, diba? Nakanasan niyo mga kapatid? Sa mga nag-aaral. Hello? Lahat tayo sa personal, nag-alarm ng alas 3. Pagtunog. 30 minutes. Lagay naman na. Lahat po tayo sa personal. At hanggang dumating na mga kapatid sa panahon, sa oras, na huli na siya, hindi na nakapag-pray, hindi na nakapagpasalamat, diretso ligo na, at diretso labas na ng bahay. Hindi na nakapagpasalamat sa mahal ni Jesus. Hindi ka makapagpanalangin, hindi ka makapagpasalamat sa mahal ng Panginoon, kaya lagi kang holy. Amen? Lagi kang holy. Lahat po tayo masabi personal. So ngayon, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, na dapat natin pinaghandaan ang paglilingkod sa mahal ng Panginoon Diyos, sapagkat ang paglilingkod na ito ay hindi ito para lang sa lupang ito. Amen. Amen? Ito po ay para sa langit. Di ba? Marami sa atin nga yung pagsisikap, pagkatrabaho, paghanap buhay, negosyo, para kumita. Pero dito na yan sa lupa. Amen. Hindi naman natin madadala yan. Amen? Kahit gaano pakaganda ng mansyon ang itatayo mo, hindi mo madadala yan. Sa oras na kunin ng Diyos yung hiram natin. Hello? Yun yung hahanapin sa inyo ng mahal na Panginoon. Hindi hahanapin ng mahal na Panginoon, Lord, tapos ako ng pag-aaral, marami akong pinasukan at natapusan ko, at maganda yung aking naipunda sa lupa. Wala kang madadala doon na gano'n. Hindi lang hinahanap ng mahal na Panginoon. Ang hinahanap ng mahal na Panginoon, paano ka ba naglingkod sa Kanya? Kung paano ka ba nagtrabaho para sa Kanya? Paano mo ba pinamahalagahan siya? Paano mo ba pinaglilikuhan ang ating pinakamamahal na Panginoon? Yun yung hahanapin ng Diyos sa atin. Amen? Kaya minsan nga mga kapatid, nagtataka nga ako eh. Di ba yung mga pag napatay na?
pilit ginadala ng mga loved ones ng pamilya nila sa simbahan. Eh, pero nung buhay pa, hindi nila madala-dala sa simbahan. Nung patay na, saka padadalhin sa simbahan. Mali yan. Kasi ang tama, mga pag ko, habang buhay ka pa, maglingkod ka sa Diyos, pumunta ka ng simbahan. Magpasalamat ka sa mahal na Panginoon. Sumamba ka sa mahal na Panginoon. Habang malusog ka pa, habang buhay ka pa, sapagkat yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos, ngayong buhay pa tayo. Hindi yung may sakit ka na, hindi yung may problema ka na, hindi yung may karamdaman ka na, sa kakapanalapit sa mahal na Panginoon, ngayong malusog ka pa, malakas ka pa, lumapit ka sa mahal na Panginoon, bago dumating ang araw na masama. Amen? Amen? Hindi natin kalungkot isipin, mga kapatid, sa mundong ito, nakikita natin, ang tao nalapit lang sa mahal na Panginoon kapag may sakit na. Amen. Ang tao tatawag lang sa mahal na Panginoon kapag may problema na. Pag na may naramdaman na, saka lang tatawag sa mahal na Panginoon, saka lang lalapit sa mahal na Panginoon, saka lang iiyak-iyak sa mahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, sa aklat po ng Ecclesiastes 12, ang talata ay 1. Ganito yung sinasabi, mga kapatid. Ecclesiastes Kapitulo 12, ang talata po ay 1. Ang sabi dito, alalahanin mo rin naman ang may dalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumalapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Di ba? Ano sabi ng banal na kasulatan? Kailan mo aalalahanin ang Panginoon pag may sakit na? Alalahanin natin ang mahal na Panginoon sa kaarawan ng ating kabataan. Habang malusong ka pa, malakas ka pa, doon mo pupurihin ang Diyos, doon mo pasasalamatan ang Diyos, doon mo tatawagin ang Diyos, doon mo paglilingkuhan ang Diyos. Amen? Hindi yung maglingkod ka na sa mahal na Panginoon kung uugod-ugod ka na. Hindi ka makahakbang patungo ng simbahan. Kaya sasabihin mo na lang, okay lang kahit dito lang muna ako sa bahay. Kasi ganito na yung sitwasyon ko ngayon. Hirap na ako. Ay ako. Hello? Lahat ko na sa puso. Dapat kayong malakas ka pa, masigla ka pa, may pusis ka pa. Gamitin mo yan para sa mahal na Panginoon. Huwag mo hayaan dumating ang araw na huli na ang lahat. Amen? Habang malakas pa tayo, habang malusog pa tayo, maglingkod tayo sa ating pinakmamahal na Panginoon, gawin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon sapagkat darating ang araw na yung ginagawa ng mga malakas pa, yung ginagawa ng mga masisigla pa, ay hindi mo na magagawa. Amen. Amen? Kaya hindi ka na magsasabi, sana Panginoon, ginawa ko na ito noon eh. Amen. Diba? Dapat mahal ng Panginoon, naglingkod ako sa iyo ng tapat. Ito pala yung dadalhin doon patungo ng langit. Amen. Amen? Hindi pala profesyon. Amen. Hindi pala negosyo. Hindi pala natapusan. Ang dadalhin doon sa langit, ang dadalhin doon kapag tapos, piliin mo yung trabaho na yung araw ng pagsamba sa Panginoon ay hindi maapekto. Yun yung mga wise na Christian. Yan yung mga mangmang. Yung araw ng para sa Panginoon, niyanakaw pa nila. Amen. Di ba? Hello? Amen. Dalawa lang yan naman, magnanakaw. Amen. Magnanakaw sa pagbibigay o magnanakaw yung araw na para sa Panginoon ninakaw mo. Di ba, 6 na araw binigay sa atin ng Diyos para magtrabaho ka. Tapos yung 7 araw, nakawin mo pa. Harap-harap ang pagnanakaw yun sa Diyos. Amen? Yun yung sinasabi ng Biblia, hinahanap ng mahal na Panginoon ang mga tunay na mananamba sa Kanya, nasasambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Espiritu at katotohanan, walang pagnanakaw doon, sapagkat sinasamba niya ang mahal na Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen? Tuwing may gawain, nandiyan po talaga isa sa gawain. Yung 7 araw, ibinibigay niya talaga yan para sa mahal na Panginoon. Bakit? Kasi yun po ang nais ng Diyos. Di ba sabi ng Biblia, hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba. Amen?
Yun yung hinahanap sa Diyos ng marami sa Yun yung hinahanap ng Diyos sa marami sa lahat ng tao na Kanya hong nilikha. Hindi lahat anak eh. Ha? Lahat nilikha. Hindi lahat anak. Sapagkat yung anak niya, natagpuan niya. Amen? Amen? Yung anak ng Diyos, natagpuan ng Diyos. Sapagkat hinahanap niya ngayon. Ngayon, kung natagpuan mo na ang Diyos, nakita mo na ang Diyos, mga kapatid ko, so dapat huwag mo nang nakawin ang araw na para sa Panginoon. Lahat po tayo magsabi, praise God! Lahat po magsabi, hallelujah! Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang paalala sa atin, ang paalala sa atin ng banal na kasulatan, alalahanin mo ang Panginoon sa kaarawan ng iyong kabataan. Habang bata ka pa, habang malusog ka pa, alalahanin mo ang mahal ng Panginoon, ibigay mo ang buong pusong pagpupuri, pagsamba, pasasalamat sa mahal ng Panginoon, sapagkat yan yung hinahanap ng ating pinagmamahal na Panginoong Diyos. Hello? Ano yung hinahanap ng Diyos? Yung totoong mga naglilingkod sa Kanya, totoong mananamba. Amen? Eh ngayon, sabihin mo, natagpuan mo na ang Diyos. Tapos, yung paglilingkod mo, hindi naman totoo. Sabihin mo, natagpuan mo na ang Diyos, yung pamumuhay mo, hindi naman totoo. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, hinahanap ng Diyos yung totoong mananamba sa Kanya, na sinasamba siya sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, lumalakad ito ayon sa Espiritu ng Diyos. Namumuhay ito ayon sa Espiritu ng Diyos. Sapagkat yun yung hinahanap ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Yun yung hinahanap ng mahal na Panginoon Diyos. At darating ang araw na sa araw ng paghuhukom, mga kapatid ko, yun yung dadalhin mo sa mahal na Panginoon. Yun yung ipapakita natin sa Kanya. Panginoon, ganito ako nagtrabaho muna sa lupa pa ako, Panginoon. Naging mainit ako sa iyo. Naging tapat ako sa iyo, mahal na Panginoon. Walang pananampahan, lumiban ako, Panginoon. Yun yung ipinagmamalaki ni Haring Ezekias. Kilala niyo po ba si Haring Ezekias? Kapag tayo po manalangin, Lord, patawarin mo po sa aking mga pagkakasala, sa aking mga pagkakamali. Si Haring Ezekias, iba, ang pananalangin niya, Lord, alalahanin mo kung paano ako lumakad sa harap mo na may takot sa iyo, namumuhay na may kapanalan, umiwalay sa kasamaan. Alam ko na lang kung ano sila ang mahal ng Panginoon. Yun yung pananalangin ng tagumpay. Paglilingkod na may pagtatagumpay. Sapagkat siya po, mga kapatid ko, ay lumalakad ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ilang taon po pang ilinagdag sa buhay niya? 15 taon. At kaya niya, mga kapatid ko, alalahanin siya kung paano siya lumakad ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ano kaya? Ayon sa kalooban. Ano kaya yung pupuli na nasabihin sa mga ng Panginoon? Lord, yung ginugol ko, puro bisyo, puro panuloko, puro paninira, puro kanayawan. Minsan, mahal na Panginoon, may something na hindi ako makapagsamba. Hello? Lahat po tayo sa Cyprus. May mga bagay na kautusan mo, mahal na Panginoon, na hindi ko nagagawa. Yun yung madalas pananalangin ng marami sa atin, sa mga nakakaintindi. Subalit sa mga hindi na nakakaintindi, mga kapatid ko, okay lang. Okay lang. Naintindihan naman tayo sa mahal na Panginoon. Tapos yung kapatid ko iyan talaga. Dahil sa kubino niya, okay lang yung kapatid. Naintindihan ko ng Panginoon. Yung loved ones mo namatay, papunta ng langit ko. Eh, paano papasok ng langit ko? Hindi naman naglingkod sa mahal na Panginoon. Nung malakas pa, nung buhay pa, hindi mo madala-dala sa gawain ng mahal na Panginoon. Tapos nung patay na, tapos sasabihin mo, maliligtas yun. Kasi may malingan. Amen. Tama? Amen. Hello? Amen. Yung ibang tao, dinadala mo sa gawain ng Diyos. Yung mga ibang tao, ini-invite mo, inaanyayahan mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero yung mismo pamilya mo, hindi mo madala-dala sa gawain ng Diyos. Amen. Yun yung nakakalungkot. Amen. Yes, mga kapatid. Amen. Amen? Nakakalungkot yun.
Amen. Pero kung ginawa mo na lahat, in-invite mo na sila. Pinahagian mo na salita ng mahal pa yung sumalit. Ayaw talaga nilang maniwala. Ang sabi nga ng banang-banal na kasulatan, kahit ilang patay pa ang magbangon na magbahagi sa kanila, kung ayaw talaga nilang maniwala, hindi talaga sila maniwala. Amen? Basta ang trabaho natin, ang trabaho mo, trabaho natin, ibahagi natin sa kanila ang salita ng Diyos. Amen? Ang Diyos na ang siyang bahala yan. Ang Diyos na ang siyang kikilos. Amen? Subalit, kung yung kapatid mo nagkakasala, palalahan. Amen. Meron ba yan sa Biblia? Amen. Binasa natin kanina. Ano ba yung binasa natin? Lahat tayo sa Bruce, Lord. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Amen. Amen. Pero meron po sinabi po sa Biblia, mga kapatid ko na isa pa dyan. Dito tayo sa Galatia, Kapitulo 6. Meron yan dito. Ayan. Galatia. Umpisa natin mga kapatid ko sa 1. Galatia 6:1. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Magagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Hello? Gising ko ba lahat? Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, kung ikaw ay nasa Espiritu, kung yung kapatid mo lumalakad dahil wala na sa kaayusan, palalahanan mo sila. Sawayin mo sila. Amen? Sumalit, ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, mag-ingat ka. Baka ikaw ay matukso. Pagsaway mo sa kanila, ha? Huwag kang uminom, huwag kang maglasing, ha? Sige nga, isang baso na ito, ha? Ito ba na, isang baso na ito? Tikman mo na. Nagsipasin mo na sa patikinig. Hello? Isang baso na ba? Sige. Basta Brad, magsama ka Brad. Inom ka isang baso. Brad, tagilid eh. Isa lang. Tumingin. Tagal pa lang isa. Ang sabi ng Biblia, alalahanan mo at mag-ingat ka, baka ikaw ay matukso. Lahat mo naman sa person. Ang ibig sabihin, mga minamahal kong mga kapatid, dapat pinaghahandaan natin. Amen? Dapat pinag-iingatan natin na bilang mananampalataya, bilang anak ng ating pinakamahal na Panginoon, kung alam mo yung mga bagay na ito ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi naman talaga masamang uminom ng alak eh. Masama ba? Hindi. Masama ba uminom? Hindi masama yun. Subalit kung yun yung maging daan sa paunti, container na, ay masama na yun. O container. Ha? Pero sa Biblia, mayroon sinabi dyan si Pablo. Huwag kayong uminom ng huwag kayong uminom ng tubig lamang. Gumamit kayo ng konting alak para sa inyong madalas na pagkakasakit. Ganyan yung sakit siya. Dapat, sabi nga nila. Gumamit ka ng konting alak. Hindi naman sinabi. Ubusin mo talaga yung isang long neck. Sigurado pag naubos mo, lasing ka na. Hello? Tapos lalabas ka na ngayon doon sa labas. Tapos salita ka, akala mo hina-hina pa ng boses ko. Ang pala, sumisigaw ka. Bakit? Dala na ho ng may tama na.
Yeah. Ang sabi daw sa Efeso Kapitulo 5 sa 18, ganyan eh. Mababasa yan dyan eh. Okay. Basahin muna natin mga kung ano yung sinasabi niya. Efeso Kapitulo 5, ang talata po ay 18. Ito ang sabi. Huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroonan ng kaguluhan, kundi kayong mga puspos ng Espiritu. Ano sabi ng banal na kasulatan? Huwag kayong magsipaglasing sa alak na siyang kinaroonan ng kaguluhan, kundi mapupuspos kayo ng Espiritu. Hindi Espiritu ng alak, kundi Espiritu ng ating pinagmamahal na Panginoong Diyos. Malakpak ko muna lahat sa ating pinagmamahal ng Panginoon. Lahat tayo sa cross ko. Anong Espiritu ang gusto natin? Espiritu ng ating pinagmamahal ng Panginoon. Ang banal na sa Espiritu ng ating pinagmamahal na Panginoong Diyos. Ang ito po ay maranasan at maramdaman ng mga may malinis na puso. Maramdaman mo yan ng mga may malinis na puso. Ibig sabihin mga ko, yung Holy Spirit. Kasi namin kasi Holy, banal. Hindi po yan papasok sa mga marurumi. Amen? Papasok yan sa mga nagsisikap na maging banal sa paningin ng ating pinagmamahal na Panginoong Diyos. Palagpanan mo lang ating pinagmamahal na Panginoon. Lahat mo sa proso. Lahat mo sabi, hallelujah! Purihin po ang ating pinagmamahal ng Diyos. So yung ating oras na kipaghapunan. Akala ko, alas 5 pa lang. So purihin po ang ating pinagmamahal ng Diyos. So tandaan po natin mga kapatid, kasi sinasabi po ng banal na kasulatan. Mga bagay na dapat natin iwasan, layuan, yung mga bagay na masasama. Amen? Huling talata natin po munang bubuksan mga kapatid ko. Sa alam po ng 2 Korinto, sapagat ito yung dadalhin kasi natin sa harapan ng mahal ng Panginoon. Sa alam po ng 2 Korinto, Kapitulo 5, ang talata po ay G's. Okay. Sabi nito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginagawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Hello. Ano po sabi ng banal na kasulatan? Ang sabi po ng banal na kasulatan mga kapatid ko, bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman ng ating pinagmamahal na Panginoon. Bawat isa, individual, haharap sa hukuman ng ating pinagmamahal na Panginoon at dadalhin niya yung kanyang ginawa nung buhay pa siya. Hindi nung patay na siya. Lord, nung namatay ako, dinala ko ang aking pamilya sa simbahan, pinagdasalan ako, pinamisahan ako, kaya dito ang ngayon ako, Panginoon. Hanggang mo siyang puso, special pa yung pagkabayad sa aking Panginoon para mapunta ko ng langit. Tama? Mayroon maganon sa linya? Natay mo sa puso. Ang hinahanap ng mahal na Panginoon, nung buhay ka pa, nung malakas ka pa, paano ka pa naglingkod sa mahal na Panginoon? Ano ba yung ginawa mo sa mahal na Panginoon? Ano ba yung ginawa mo sa mundong ito nung buhay ka pa? Dahil sa Biblia, mabuti at masama na ginawa mo, yun ang dadalhin mo sa harapan ng hukuman ng mahal na Panginoon. Amen? Maging salihin, ikinago mo, inilihin mo, dadalhin mo yung sa harapan ng hukuman ng mahal na Panginoon. Ihahayag ng mahal na Panginoon yung bawat ginagawa nating lihin. Amen? Kaya sa mga banal na kasulatan, lahat ng yan ay dadalhin natin sa harapan ng hukuman ng ating pinagmamahal na Panginoon upang ang bawat isa sa atin ay tumanggap ng mga bagay na ayon sa kanyang ginawa, ito man ay mabuti o ito man ay masama. Alam pa natin ang mahal ng Panginoon. So ngayon, mga kapatid ko, maintindihan po natin ano pa talaga ang gusto ng Diyos.
Amen? Ano po ba talaga ang gusto ng Diyos sa buong isang katauhan? Ang gusto ng Diyos sa lahat ng tao, mga kapatid ko, gumawa sila ng mabuti. Amen? Ang gusto ng mahal ng Panginoon sa buong sangkatauhan, maglingkod sila sa Panginoon. Gawin nila ang kalooban ng mahal ng Panginoon. Talikuhan nila ang mga masamang lakas. Sapagat ang sabi ng banal na kasulatan na kapagpasak ng unang gawa, Kapitulo 3 sa talata po ay 19, na sabi po ng banal na kasulatan, malagsisi kayo at magagbalik loob upang makapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsinatin ang kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Amen? Gawa, Kapitulo 2, Akis, ang talata po ay 19. Pakibasa na ulit kung yung sa gawa. Gawa 3:19. Kung tama ba tama? Bigyan ko ng mic yan. Okay. Kaya mga sisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung makagayon na magsidating ang mga panahon na paginhawang mula sa harapan ng Panginoon. Palagpagan natin ang mahal ng Panginoon. Lahat ang gusto ng gusto. Ano yung gusto ng mahal ng Panginoon? Ang sabi ng mahal ng Panginoon, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang magapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Saan galing? Galing sa Panginoon. Amen? Yung blessing, yung pagpapala, yung kaligtasan ay galing sa Panginoon. Mahal ng Panginoon. Oh, ano ba kailangan po natin? Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Tanda po natin, hindi pa po huli ang lahat. May pagkakataon pa tayo na magsisi. May pagkakataon pa tayo na talikuran natin ang ating mga masamang lahat. Binibigyan pa tayo ng mahal na Diyos ng pagkakataon. At alam niyo po ba yung talatang yan, mga pagkanino yan? Para kanino? Sa lahat. Oh, para sa lahat. Alam po ba natin kung para pa kanino yan, mga talata na yan? Para sa mga hindi pa Para sa mga hindi pa nagsisisi. Para kanino po talaga yung talata na yan? Ha? Ano? Yung talata na yan, mga pagko, sabi ni Brother Anvil, para sa mga hindi pa nagsisisi. Sabi ni Brother Anvil kanina, para sa mga para sa lahat. Yung talata na yan, mga pagko, ay tumutukoy hindi na po para sa lahat, kundi para sa mga mananampalataya na. Amen. Amen? Kasi may mga mananampalataya na naglilingkod na sa mahal ng Panginoon pero hindi pa talaga nakapagbalik doon. Amen. Ano ba yung pagbabalik doon na nilutukoy ng Biblia? Ibig sabihin, katalikuran talaga yung mga masamang lahat. Totally. Amen. Amen? Talikuran talaga yung kalayawan ng mundo, yung gawain ng mundo, na hindi ayon sa kalooban ng mahal ng Panginoon, yun po ay totally natalikuran. At ang sabi ng Biblia, magbalik loob ka sa mahal na Panginoon. Amen. Sino yan? Mga nagpalataya. Ikaw. Amen. Sino yan? Ako. Amen. Ikaw. Tayo, mga kapatid ko, na mga naglilingkod na sa mahal na Panginoon. Kung may madalas na may ginagawa pa tayo o nagagawa ka pa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi yung pagreklamo, isa rin sa pagsuway sa Panginoon. Amen. Di ba bakit napahamak yung mga Israelita? Dahil yan. Puro reklamador. Amen. Tama? Amen. Kaming mga ipinapakita ng mahal ng Panginoon sa kanila. Yung mga miracle, yung mga himala na ginawa ng mahal ng Panginoon sa kanila. Sinusupply ng mahal ng Panginoon lahat ng pangailangan nila. Pero aling po kang pinig nila? Puro reklamo. Amen. Puro pagsuway. Amen? Kaya napahamak sila. Amen. Yung lahat mahamad ko na tao na galing sa Ehipto, wala akong umabot doon sa lupang pangako. Amen. Ganun ba? Wala. Kaya si Moises, hindi nga nakapasok eh. Amen. Amen? Lahat po tayo sa sino na yung nakapasok?
yung ipinanganak ko sa itang. Amen. Alam mo? Amen. Kaya, isa po yan sa pagkakasala, yung tayo po ay panay reklamo. Lalo na sisihin mo ang Panginoon. Sino ba yung... Bago lang yun, may nakausap ako eh. Sabi niya, ha? Ay, pag nakinig yata. Sabi, God, dati ako mananampalataya ako. Yun na siya. Dati ako mananampalataya ako. Nailit ako sa mahal ng Panginoon. Subalit dumating yung problema na hindi ko talaga makaya. Talagang sinumpatan ko ang Panginoon. Napunta mo sa puso. Naalala mo? Wala pa? Naalala ko na. Naalala. Pero wala na pa ng nagambal. Okay po ang ating pinagmamahal ng Panginoon. So, reklamo po yan, mga pagkupang sa mahal ng Panginoon. Amen? Amen. So, tanaw po natin, kung may problema man dumating sa atin, mga pagko, ipasa Diyos natin, siya ang mahal. Amen? Amen? Amen. Hello? Ibigay lang niya sa Kanya. Amen. Yung problema mo, yung kabalisahan mo, yung mga bumabagabag sa isip mo, sa puso mo, ibigay mo yan sa mahal ng Panginoon. Sabagat ang sabi ng banal na kasulatan, ipinagmamalasakit tayo ng mahal ng Panginoon. Amen? Kaya, kung halimbawa may mga problema kayo, huwag nyo i-post sa social media. Puro pambatikos, puro problema mga pagkula sa social media. Amen? Eh dapat ibahagi mo sa social media, kabutihan ng mahal ng Panginoon. Yun naman dapat ibabahagi. Amen? Mananampalataya, anak ka ng Diyos, dapat yung ibinabahagi mo. Mga chismis, mga hindi maganda, mga paninirang ng kapwa. Amen? Hello? Lahat tayo sa Cyprus, Lord. Dapat yung mga bagay na dapat natin layuan at iwasan yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palabakan natin natin pinagmamahal ng Panginoon. Lahat tayo sa Cyprus, Lord. Sabi sabihan niya. Diyos na nagpili po ang ating kumakilang Diyos. Tayo po lahat mga kapatid at tumayo na. At tayo po ay tayo po ay umawit po sa ating pinagmamahal ng Panginoon. Diyos, Lord.
no, sa ating pinakamamahal na Diyos. Hallelujah. Dahil po magkasabing manalangin, itaas po natin ang ating mga kamay. Huwag po nagila at papagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa matamis sa paglalaro po aming pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sa gabi ito, mahal ng Panginoon, narito po kami. Kami pinagpapakumakulo. Kami po ay humihingi po ng tawa sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali. Patawarin mo po, mahal ng Panginoon, ang bawat isa sa amin. Saliksikin mo po ang aming puso, ang aming po pagkatao at kaluluwa. Gawin mo po kami banal at kaya-aya sa iyong paningin, mahal ng Panginoon. Mga kapatid o Diyos, na ang aming po mga dalangin, ang aming mga pagsamo, ang aming mga kahilingan sa iyong mahal na Panginoon sa gabi ito, ay magkaroon po ng katubunan at kaganapan, mahal ng Panginoon. At aking pong ilinadalangin sa iyong mahal na Panginoon, na abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang lahat ng aming pong mga minamahal mga kapatiran sa ministeryong ito. Mahal ng Diyos, sila po'y abutin ng iyong pagpalang kamay. Ano mo po ang kailan pong kalagayan sa mga oras na ito? Lord, sila man may mga problema, sila man may mga karamdaman, sila man o Diyos may mga kahilingan, mahal ng Panginoon. Lahat ng mga kapatiran na naririto, mahal ng Diyos, hallelujah. Sila po'y abutin ng iyong mapagpalang kamay. Nakikita mo po ang lahat ng kailan pong mga pangangailangan. Lord, kumilos ka at maghimala ka sa kailan pong buhay. Pagalingin mo po ang kailan pong karamdaman. Lutasin mo po ang kailan pong mga problema. Ipagkano mo po, Diyos, ang lahat ng kailan pong mga pangangailangan. Lord, pagpalaan mo po ang kailan mga trabaho, ang kailan pong mga negosyo. Bawat pagpatungan ng kailan pong mga kama, ikaw po ang siyang mag-bless at magpana. Maging sa mga viewers, mahal ng Panginoon na sumusubayban, abutin mo rin po sila ng iyong mapagpalang kamay, mahal ng Panginoon. Tulungan mo rin po sila. At ikaw rin po ang siyang magpala sa kanila na higit pa sa kanilang pong inasahan. At ininanalangin ko po sa iyo, mahal ng Panginoon Diyos, na abutin kami ng iyong mapagpalang kamay, palakasin mo po kami, encourage mo po kami, mahal ng Panginoon Diyos, bless mo po kami, punungan mo po at suplayan mo po ang lahat ng aming mga pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, in Jesus' name, amen and amen. Muli po tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po may mga taglay po ng karamdaman, ipatong po ninyo ang inyong kanang kamay sa ulo. At inyong pong kaliwang kamay, ilagay po niyo sa pagtipo ng inyong katawan, kung saan po naroon ang inyong mga karamdaman. At kung kayo naman po may mga kahilingan, itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay. Muli po tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Dakila at mapagpala po namin Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amang banal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, abutin kami ng iyong mapagpalang kamay. Lahat po ng mga kapatiran na narito. Lord, bless mo po sila. Pagpalaan mo po sila. Pagalingin mo po sila sa kanilang pong karamdaman. Ano mo po, Diyos, ang gawa ng kaaway sa kanilang pong buhay. Ito may karamdaman, ito may cancer, leukemia, asthma, diabetes, ulcer, anemic, high blood, obo o sipon, o lahat ng karamdaman galing sa ulo hanggang sa paa. Ikaw po siya magpawit magwas. Itaboy mo po ito sa pangalan ni Jesus. Nasaw in Jesus' name. In Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Kasi po ang kailang mga problema at pagaling mo po ang kailang mga karamdaman sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po mga kapatid. Purihin po ang ating pinakamamahal ng Diyos at tayo po tuloy-tuloy sa ating mga announcement. Praise the Lord. So patuloy po tayo na maglingkod po sa ating pinakamamahal ng Diyos at huwag po tayo magpa-apekto sa kung anumang pong nangyayari po sa ating pong kapaligiran. Amen? Kundi pagkos, i-focus natin yung puso natin sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sapagkat, sabi nga, mga pagko, yun yung dadalhin natin sa harapan ng hukuman ng ating pinakamamahal na Panginoon pagdating po ng araw. O amen? Okay, supukin po ang ating patakilang Diyos. So tayo po lahat ay tumayo na. At tayo po magwawakas na sa ating pinagpalang gawain. Praise the Lord. At tayo po ay manalangin para po sa ating pong pasamantalang pagtatapos. Itaas po natin ang ating pong mga kamay. O po nakila at mapagpala po namin Ama Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pag-bless, pagpala mo po sa iyong banal na gawain sa gabi ito. Simula po, mahal na Panginoon Diyos, sa mga papulang awiting joyful songs, solemn songs, sa mga buhay na patutuo, sa bahagi po ng pagbibigay at higit sa lahat,
sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na amin po napakinggan at napag-aralan sa gabi ito. Maraming salamat po o Diyos. Salamat din po sa lahat po mga kapatiran na kasama po namin sa gabi ito. Sa mga viewers, mahal ng Panginoon, maraming salamat po aming dakilang Ama. At salamat din po o Diyos, amin po sa mandalang pag-iwalay. Iwalay mo po ang bawat isa sa amin. Ngunit ang iyong pong dakilang pag-ibig ay huwag pong mawalay sa bawat isa sa amin. Sa mga kapatid po namin na uwi po sa kanilang mga tahanan, ingatan silang gabayan na makakating o Diyos na maluwalhati na taglay nila ang kalakasan at kalusugan na nagbubuhat sa iyo, mahal ng Panginoon. At muli mo po silang ibalik sa sunod na iyong gawain sa araw po ng linggo. Bless kami pagpalain sa pangalan